Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw po sa inyong lahat. Noong nakaraang Sabado, ang ating stasyon po sa Santiago City, Isabela, ang 1143 DZMR Missions Radio, ay nagdiwang po ng kanilang ika-10 taong anibersaryo. Naku, purihin po ang ating Panginoon. Ngayon, lalo pa nating kilalanin po ang 1143 DZMR, ang unang stasyon ng radyo ng FEBC sa ilalim po ng ating tinatawag na People Group Initiatives o PGI upang maabot po ang Cagayan Valley. Makikita din po natin ang katapatan ng Panginoon sa isang buong dekada ng pagbabahagi nito ng mabuting balita ni Kristo Jesus sa iba't ibang mga paraan. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ikaw naman ay nakikinig sa The President's Report. Ang 1143 DZMR Missions Radio ay itinatag bilang sagot sa pangangailangan para sa isang stasyon ng radyo na makapagpapalaganap ng ebanghelyo sa Hilagang Luzon. Ang istasyong ito ay umaabot sa humigit kumulang na 3 milyong katao na naninirahan sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino na kilala rin bilang rehiyon ng Cagayan Valley. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga kabundukan ng Sierra Madre at ng Cordillera Autonomous Region na siya namang tahanan ng halos 1.2 milyong mga katutubo na kilala bilang mga Igorot. Dahil sa iba't ibang mga pangkat etniko sa lugar na ito, hatid ng stasyon ay musika, balita at mga paksang nag-uugnay sa mga tagapakinig anuman ang edad, gamit ang iba't ibang wika ng rehiyon o yung tinatawag nating heart language. Tulad na lang ng Ilocano, Kalanguya o Ifugao, Ibanag, Itawis, Kangkanay, pati na rin ang Yogad, Bugkalot at Gaddang. Bilang isang missions radio, ang stasyon ay binubuo ng mga volunteer broadcasters at producers na may parehong pasanin na dalhin ang ebanghelyo sa kanilang mga kababayan. At sa tulong po ng mga kaagapay sa ministeryo at suporta ng mga donors, sila rin ay pumupunta sa mga pamayanan upang matugunan ang ilan sa mga pangangailangan ng mga tao tulad na lang sa oras ng kalamidad. Kung maaalala ninyo po, nung nakaraang linggo, naikwento ko sa inyo ang patungkol sa pamayanan ng mga badyaw na inabot ng DZMR mula nang maapektuhan sila ng bagyong Ulysses. Napapanatili rin nila ang kanilang ugnayan sa kanilang mga tagapakinig sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mga Bible verses bukod pa sa pangkaraniwang mga pagbati sa himpapawid. Ganito ang mensaheng natatanggap naman nila mula sa ating mga tagapakinig. Pakinggan po natin, 3 po ang maririnig natin ngayon. Una na ay si Mercedita Magno at pagkatapos po ay maririnig naman natin si Esther Cynthia. At ito po ay magtatapos sa feedback naman ni Samson Agasin. Ang ika-5 anibersaryo ng DZMR, ang aking unang pagkakataon na makadalo sa anibersaryo ng isang istasyon ng radyo. Noong panahong iyon, hindi pa ako nakikinig sa DZMR. Ngunit nagkaroon ako ng pagnanais na makinig dahil sa mga aral na ibinahagi mula sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos na isa ako sa mga nakatanggap ng PM Radio. Sa pamamagitan ng pakikinig sa istasyon, marami akong natututunan tungkol sa buhay, lalo na kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng mga nagbabahagi ng Ebanghelyo. Mula noon, naging regular na tagapakinig na ako ng 1143 DZMR. Minsan, pinapanood ko rin ang livestream kasabay ng pakikinig sa radyo. Maraming salamat DZMR para sa inyong walang sawang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Diyos ang papuri. Nire-record ko ang iyong mga programa sa umaga. At kapag nagpapahinga ako, inuulit kong pakinggan ang mga programa sa aking cellphone.
Nararamdaman kong nasa tabi ko lang ang Panginoon habang nakikinig ako. Ang pakikinig sa mga programa ng DZMR araw-araw ay nakakatulong upang ako ay lumalim pa sa aking buhay espiritual. Dalangin ko na maraming kaluluwa ang makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng mga programa sa FEBC. God bless! Tunay nga pong nakaka-encourage at nakapagpapalakas po ng loob ang mga taus-pusong mensahe mula sa ating mga tagapakinig. Ngayon naman, dahil po dun sa pandemya at community quarantine, minabuti po ng stasyon na idaos ang kanilang 10th anniversary celebration online. Narito naman po ang DZMR Station Manager na si Davy Ted Dolohan upang ibahagi sa atin ang patungkol dito. Sa mga kamanghamanghang ginagawa ng Panginoon sa amin dito sa DZMR, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos sa pribilehyo na ipagdiwang ang ika-10 taong anibersaryo ng 1143 DZMR Missions Radio dito sa Santiago City sa Isabela. Napakabuti ng Diyos at naabot namin ika-10 isang dekadang pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan sa mga mamamayan ng Cagayan Valley at sa mga kabundukan ng Cordilleras. Kasama sa ipinasasalamat natin ay ang 16 ng volunteer partners at ilang mga talents na nanatiling kasama namin sa mga taong nagdaan. Siyempre, di matatawaran ang ginawang sakripisyo ng mga naunang nagsimula ng gawain dito sa Cagayan Valley para sa softening of the ground. Ika nga, sila Pastor M at Ma'am Miriam Perez kasama ang walang tigil na suporta ng pamunuan ng FEBC Philippines. Sa kabila ng pandemya, nagpapasalamat din kami sa mga walang tigil na nananalangin at sumusuporta sa amin upang patuloy kaming makapag-broadcast ng aming tinig sa himpapawid sa mga nagdaang taon. Napansin din natin ang pagdami ng mga feedback o komento sa mga live streaming at mga programs na ang ating broadcast. Nag-uumapaw ang aming mga puso sa encouragement na dala ng mga text at mga feedback mula sa mga taga-subaybay na naggawa ng aming mga broadcast sa kanilang mga buhay. At pinasasalamatan natin ang Diyos dahil Siya ay kumikilos sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng aming mga broadcasts. Sino nga yung nagsabing sa katagang, di mo ako dinala dito para lang umabot dito? You did not bring me this far just to be this far. Kami ay naniniwala ang Diyos ay may gagampanan pang mga gawain higit pa sa mga naganap na. At sino nga yung nagsabing sa katagang, di mo ako dinala dito para lang umabot dito. You did not bring me this far just to be this far. Kami ay naniniwala ang Diyos ay may gagampanan pang mga gawain higit pa kaysa sa mga na-accomplish na o naganap na para sa patuloy na kapahayagan ng Ebanghelyo ng kaligtasan ni Jesus sa bawat mananalig sa pamamagitan ng internet, sa radyo at sa mga komunidad. Ang Cagayan Valley ay may 4 na grupong etniko: Ibanag, Itawes, Gandang at mga Yogad. Kami ay ninanalangin ng mga ipadadala ng Panginoon mula sa grupong etniko ng ito na magmiministeryo din sa kanilang mga grupo o kanilang mga lahi. Ang mga Yogad, ang pinakamaliit na grupo, ay matatagpuan sa Itiagi, Isabela. Ang mga Gandang naman ay nasa bahaging Santiago at Nueva Vizcaya. Nananalangin kami ng mga manggagawa na may puso sa ministeryo mula sa mga grupong etnikong ito para makabahagi sa radio ministry. Kasama ang mga bugkalots para sa mga nasa kabundukan naman ng Sierra Madre. Kasama ang ipinapanalangin namin ang pagkakaroon ng makakasama para matulungan ang mga badyaw na matulungan ang kanilang mga sarili at magkaroon ng pagkakakitaan upang di sila maging pabigat kundi maging mga produktibong miyembro ng lipunan. Kasama din sa panalangin ang kaligtasan ng mga volunteer partners at mga kawani ng DZMR sa kanilang at ang kanilang mga pamilya.
Sa pagtahak namin sa panibagong pahina ng aklat ng kasaysayan ng DZMR, nais naming kapulutan ng kalakasan ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Papasalamat po kami at purihin ang ating Panginoon. Mula sa simula at ngayong 10 taon na ang istasyon, pinupuri natin at pinasasalamatan po natin ang ating Panginoon para sa kanyang katapatan sa DZMR sa pagdaan ng mga panahon. Patuloy natin pong ipinapanalangin na mas marami pang mga tao na may puso para sa gawain ng pagmimisyon ang makiagapay upang ibahagi ang ebanghelyo sa kanilang mga kababayan at katribo. Naway patuloy na gamitin ng Panginoon ang istasyong ito sa marami pang taong darating upang dalhin ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan kay Hesukristo sa bawat tao, wika at tribo sa Hilagang Luzon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.